Sa isang malaking sugalan sa rehiyon ay may isang babaeng nagngangalang Hong Suo pero matagal na nagkukunwaring lalaki. Ngayong araw gusto niyang hamunin ang matabang lalaking ito dahil may hawak itong isang bagay na gusto niya. Pagkatapos ng mahabang laban natalo ng tuluyan ang matabang ito at wala nang natirang kahit isang sentimo. Tinanong siya ni Hong Suo, wala ka ng pera, ano ang itataya mo, lupa o bahay? Kapag wala ka nang maibigay aalis na ako. Kaya naman kinuha ng matabang lalaki ang pulang tiket ng Hanyang Inn. Ito ang opisyal na imbitasyon para makapasok sa pinakamalaking inn sa panahong iyon. At ito rin ang hinintay ni Hong Suo. Ibinuwis niya ang lahat ng pera niya sa mesa para makipaghamon ulit sa matabang lalaki. Nang magdesisyon ang mataba na kalugin ang mga dice at nakakuha ng doble 5 puntos, natuwa siya at sigurado na mananalo siya. Pero hindi inaasahan sa turno ni Hong Suo nakakuha siya ng doble 6. Sa pagkamangha ng lahat, ang matabang lalaki ay napatangan na lang. Kinuha ni Hong Suo ang pulang tiket at umalis, pero hinawakan ng matabang lalaki ang paa niya at nagmakaawa na. Hindi ko talaga iyan pag-aari, kaya pakikalmahan mo ako, Huwin. Kapag nawala iyan, hindi ko rin maipapangako ang buhay ko. Habang hindi alam ni Hong Suo kung paano makakaalis sa matabang ito, biglang dumating ang mga sundalo ng korte para dakpin ang mga sugarol at nagtakbuhan ang lahat. Ito ang pagkakataon ni Hong Suo. Mabilis siyang tumakas, habang sa labas ay hinintay siya ng kapatid na si Gushi. Pareho silang nagpalit ng anyo para makaloko sa mga sundalo at matagumpay na nakatakas. Pagkatapos nito, dumaan sila sa harap ng Hanyang Inn. Malapit na siyang gumamit ng pulang tiket para makapasok doon. Doon nakatago ang isang piraso ng makapangyarihang susi na hinintay ng lahat. Ang Hanyang Inn ang pinakaprestihiyosong inn sa panahong iyon. Ito ay nasa tapat ng palasyo at sikat na sikat hanggang sa kanluran. Dito maaaring maipagsilbi ng mga masasarap na pagkain. Parang mga hari at reyna basta't may pera ka. Pero kailangan ng napakaraming pera para magawa ng Hanyang Inn ang anumang gusto mo. Ang inn na ito ay sikat rin sa dedikasyon at maingat na serbisyo ng mga empleyado. Ito rin ang pangarap na trabaho ng mga kabataan. Sa lugar na ito kung saan ang tagumpay ay nakabatay sa talento, hindi sa uri ng lipunan. Habang iniisip ni Hong Suo ang kanyang hinaharap, sa likuran hinuli ng matabang lalaki si Gushi bilang bihag at pinilit siyang ibalik ang tiket. Kapag hindi raw ibinalik, sasaktan niya si Gushi. Kalmado si Hong Suo habang dahan-dahang lumapit na hawak ang tiket. Nang pakawalan ng mataba si Gushi, biglang sumalungat si Hong Suo, sinaktan niya ang mataba at mabilis na tumakas. Pero hindi rin siya tuluyang nakatakas, naglabanan silang dalawa. Hinintay nila ang tiket ng Hanyang Inn. Sa tamang oras dumating si Eun Ho para pigilan sila, siya ang prinsipe ng Joseon na si Mujong. Ang pulang tiket ay nasa kamay na niya ngayon. Tinanong ni Eun Ho kung kanino talaga ito, pareho nilang sinabi na sa kanila iyon. Kaya naman naisip ni Eun Ho ang solusyon, hinati niya ang tiket sa dalawa. Sa pagkabigla ni Hong Suo, pagka-uwi galit na galit si Hong Suo dahil hindi nabuo ang tiket ng Hanyang Inn. Hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong makapasok doon, kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan para gawing buo muli ang tiket. Sa kabilang banda, hinintay ni Eun Ho ang kanyang ama dahil maihihilingin siya. Gusto niyang makapasok sa Hanyang Inn bilang trainee. Pero kung makakapasok siya, kailangan niyang magsimula mula sa baba tulad ng iba pang trainees. Kahit anong uri o pinanggalingan, lahat magsisimula sa wala. Kahit na si Eun Ho ay anak ng hari. Tinanggap ni Eun Ho ang kondisyong iyon dahil may mas mahalaga pang dahilan. Iyon ang tanging susi na makakabukas ng safe kung saan nakatago ang lihim na ledger. Kailangang mahanap niya ito para maalis ang mga umaalipusta sa trono. Kailangang pagsamahin ang 2 piraso. Ang isang piraso ay itinago ni Chiu sa Hanyang Inn. At hinintay niya ang isa pang kalahati. Gusto ng kanyang ama na maunahan ni Eun Ho si Chiu sa paghahanap ng lihim na ledger. Iyon ang tanging paraan para maprotektahan ang trono na nanganganib na. Ang kalahati ng susi ay nasa kamay ni Hong Suo. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang makapasok sa Hanyang Inn para mahanap ang isa pang kalahati. 12 taon na ang nakalipas, ang ama ni Hong Suo ang maihawak ng pirasong iyon ng susi. Dumating ang mga sundalo ng korte sa kanilang pamilya para piliting siyang ibigay ito. Dahil alam niyang hindi sila makakatakas, ginawa ng ama ni Hong Suo ang lahat. Para mailigtas ang buhay ng anak, ginupit niya ang buhok ni Hong Suo at gusto niyang mabuhay siya bilang isang lalaki para maloko ang mga sundalo. Pagkatapos ibinigay niya ang piraso ng susi kay Hong Suo at sinabihan siyang tumakbo ng malayo. At huwag na huwag lalapit sa Hanyang Inn. Nang tumakas si Hong Suo, nadapa siya at nasugatan ang balikat niya. Noon may babaeng nakakita kay Hong Suo. Siya ang pumatay sa ama ni Hong Suo, pero hinayaan niyang makatakas si Hong Suo. Sa balikat ni Hong Suo nandoon pa rin ang peklat. Mula noon gusto niyang bumalik sa Hanyang Inn. Hindi lang para sa isa pang piraso ng susi, kundi para rin makapaghiganti para sa kanyang ama. Si Hong Suo ngayon ay nakatira kasama ang kanyang inang umampon. Ang pamilya nila ay may maliit na kainan. At syempre alam ng ina ang lahat tungkol sa nakaraan ni Hong Suo. Palagi niyang itinago ang tunay na pagkatao ng anak kapag hinintay pa rin siya ng mga sundalo. Noong araw na iyon, sinabi ni Hong Suo sa kanyang ina na makakapasok siya sa Hanyang Inn. Sinabi niya rin kay Gushi. At si Gushi ang makakatulong sa ina sa pagluluto, pero sa loob ng ina. Hindi talaga siya mapakali kahit kaunti tungkol dito. Kinabukasan, ang mga trainees na may pulang tiket ay dumating sa Hanyang Inn. Habang nakapila para magparehistro, may lumapit na lalaking nagngangalang Junha para makipag-usap. Binigyan niya si Hong Suo ng isang bag ng gamit at hiniling na hawakan ito pansamantala. Dahil nalaman niya na hindi pwede magdala ng maraming personal na gamit. Sinabi niya rin na may lamang masarap na tuyo mula sa probinsya. Kung tutulungan siya ni Hong Suo, bibigyan niya ito ng kaunti. Isang matigas ang ulo tulad ni Hong Suo, paano niya tatanggapin, kaya gusto niyang kumuha ng kalahati.
Kung hindi wala na at wala ng choice si Junha. Nang si Hong Soo na ang sumunod na pansin ang taga-check na kakaiba ang pulang tiket. Natakot siyang mahalata na kalahati lang nito ay peke kaya mabilis na naisip ni Hong Soo na suhulan siya. Kinuha niya ang bag ng tuyo ni Junha at binigyan ang checker ng kaunti kaya nakapasok si Hong Soo ng matagumpay. Si Junha naman ay napailing na lang sa inis. Nang kumpleto na ang lahat ng trainees, ipinakilala ni Seul ang tagapamahala ang mga bagay tungkol sa Hanyang Inn. Siya ang magiging gabay ng lahat doon. Ang bawat trainee ay susuriin batay sa performance, maaaring makakuha ng puntos para umangat o bumaba dahil sa mga parusa. Kung bababa ang ranggo agad silang matatanggal. Hinintay niya na magpalit ang lahat ng damit at bumalik kapag nahuli. Bibigyan sila ng puntos ng parusa. Lahat ay nagmadaling magpalit ng damit doon mismo. Ang ganitong eksena ay nagpabagabag kay Hong Soo dahil babae siya sa kabilang banda. Napansin ni Eun Ho na may daladalang bagay sa loob ng damit ni Hong Soo na kamukha ng piraso ng susi. Nilapitan niya agad si Hong Soo na alala rin niya ang lalaking ito. Na siyang humati ng pulang tiket noong gabi. Si Eun Ho ay lumapit pa at gustong hubarin ang damit ni Hong Soo. Para makita kung talagang susi iyon habang hindi alam ni Hong Soo kung ano ang nangyayari. Nang makita ito pinigilan ni Junha si Eun Ho pero hindi bumitaw si Eun Ho. Nag-away ang dalawa hanggang sa dumating si Seol kaya natigil sila. Kasabay nito dumating din ang punong tagapamahala na si Son Meha. Nang makita siya naalala ni Hong Soo ang babaeng pumatay sa kanyang ama noon. Kinilala agad ni Hong Soo si Son Meha. Pero hindi siya naalala ni Son Meha dahil napakatagal ng panahon ang lumipas. Pagkatapos nito hinintay ni Son Meha ang pinuno ng Hanyang Inn at nagtanong kung bakit kasama sa pagsasanay sina Junha at ang prinsipe na si Eun Ho. Si Junha ang anak ng makapangyarihang si Acheon. Siya ang tagapagmana ng Hanyang Inn, gusto ni Acheon na sumali si Junha para matuto kung paano makitungo sa mga royal. Si Acheon ay may kapangyarihang pantay sa hari, siya ang naglagay sa ama ni Eun Ho sa trono. At siya rin ang magdedesisyon kung si Eun Ho ang magiging susunod na prinsipe o hindi, samantala ang apat na sina Hong Soo, Eun Ho, Junha at ang binatang si Soya ay pinagalitan dahil nahuli silang magpalit ng uniforme. Kailangang tanggapin ng apat ang parusa. Kahit anong paliwanag pa ang gawin nila. Doon itinuro ni Iseo sa mga trainees ang mga tamang asal. Hindi maaaring mag-ingay kahit mahulog ka, hindi maaaring sumigaw. Kahit mabilaukan ka, hindi maaaring umubo, kahit tumay ka, hindi maaaring mag-ingay. Pagkatapos nito, dinala niya ang mga trainees para libutin ang buong Hanyang Inn. Pinanood nila ang mga dating empleyado na nagtatrabaho para matuto at sundin. Pagkatapos pumunta sila sa mga tirahan. Ang grupo ni Hong Soo ay inilagay sa iisang kwarto at ibinaba sila sa pinakamababang ranggo dahil marami silang puntos ng parusa. Nang gabing iyon, nagbigay ng senyales si Eun Ho para tawagin ang kanyang tauhan. Sinabi niya na nakita ko na ang tansong susi pero para makasigurado, kailangan ko pang tingnan. Ulit. Sa kabilang banda nag-ikot-ikot si Hong Soo sa paligid para alamin ang mga bagay-bagay. Nakita niya si Son Meha na lumabas mula sa Hall of Lotus para iyon ang lugar para sa mga nasa mataas na uri. Nang hating gabing iyon, dalawang sundalong nagpapatrolya ang nakakita kay Maldu, ang matabang lalaki na patay sa gilid ng daan. Hawak-hawak pa rin niya ang kalahati ng pulang tiket ng Hanyang Inn. Kinabukasan hinintay ng ina ni Maldu ang makapangyarihang si Acheon para makapagmalaki na hanapin ang pumatay. Sa tingin niya ang pumatay sa anak niya ay tiyak na ang kumuha ng kalahati ng pulang tiket. Nang malaman ito, hinintay ni Son Meha si Acheon para iulat ang nangyari. Ang ating pulang tiket ay konektado sa isang pagpatay sa Hanyang. Ang kalahati ng pulang tiket ay natagpuan sa biktima, ang isa pang kalahati ay mukhang may gumawa ng peke. Pagkatapos ninakaw para makapasok sa Hall of Education, inutusan niya si Son Meha na hanapin ang salarin para ibigay sa Departamento ng Krimen. Kasabay nito, sa panig ng mga royal, may isang gustong ibagsak ang trono. Si AC Bin Fan ang mataas na opisyal. May plano siyang ilagay ang kanyang apo sa trono para magawa iyon. Kailangan niyang alisin si Prinsipe Eun Ho. Sa kabilang banda, may grupong lumapit para manggulo sa mababang ranggo ng grupo ni Hong Soo. Hinintay nila si Soya dahil mahirap ang pamilya niya. Nabuwisik si Eun Ho kaya gusto niyang makipagpustahan sa kabilang grupo sa larong dance. Kung manalo ang grupo ni Eun Ho, papalitan nila ang kabilang grupo sa tirahan ng mga eliting trainees. Kung matalo, aalis ang grupo ni Eun Ho sa Hall of Education dahil magandang deal ito. Sumang-ayon agad ang kabilang grupo. Para kay Hong Soo, ang paglalaro ng dice ang kanyang espesyalidad, pero sa tatlo pang iba. Wala silang alam kahit kaunti. Kaya inilaan niya ang buong hapon para turuan at sanayin ang mga kasama niya. Samantala si Son Meha ay may pulong kasama ang iba para hanapin ang gumawa ng peking pulang tiket. Ang matandang punong kusinero ang gumawa ng orihinal na tiket. Kaya alam niya kung paano makilala ang peke. Ang tinta na ginamit ni Ajiang ay hinuluan ng puno. Kaya inilapag niya ang lahat ng pulang tiket sa mesa at pinakawalan ang isang kolonya ng langgam. Ang tiket na hindi dudumugin ng langgam ang peke. Pagkatapos ng ilang sandali, natagpuan nila ang may-ari ng peking tiket. At ang gumawa ng peke ay walang iba kundi si Hong Soo sa parehong oras. Ang dalawang grupo ay naglalaban sa larong dice na isip ni Eun Ho ang isang ideya. Na dapat hubarin ng dalawang grupo ang kanilang mga damit para maiwasan ang pandaraya. Pero ang totoo, gusto niyang pilitin si Hong Soo na hubarin ang damit para makita ang susi sa katawan. Pero paano siya makakahubad? Sa sobrang pressure mula sa lahat, tumakas si Hong Soo palabas. At nakasalubong ang mga tagapamahala ng Hanyang Inn na hinintay na rin siya doon. Pagkatapos nito, pinagalitan ng mga tagapamahala ang dalawang grupo dahil sa pagsusugal. At nagdulot pa ng kaguluhan at ingay sa buong lugar. Si Eun Ho ang tumayo para ipagtanggol ang grupo niya dahil ang kabilang grupo ang unang nanggulo.
Hinintay nila kami, sinabi nilang ang mga miyembro lang ng Iju Guild ang maaaring maging eliting trainees. Pero para kay Hongso ito ay isang patas na laban. Naglaro kami ng dice pero hindi para sa pagsusugal. Ito ay isang patas na kasunduan sa pagitan ng dalawang grupo. Walang pinilitang sumali sa larong ito, pareho kaming sumang-ayon sa mga kondisyon. At ito ay isang makatarungang palitan ng serbisyo. Hindi ba ganito ang paraan ng punong tagapamahala? Galit na galit ang mga tagapamahala, pinag-usapan pa nilang paalisin silang lahat. Tinanong ni Son Meha si Hongso kung may gusto pa siyang sabihin. Ibinaba ni Hongso ang kanyang ego, lumuhod at humingi ng tawad sa lahat. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sumang-ayon si Son Meha na kalimutan ang insidenteng ito at umaasa na may natutunan silang aral. Nagtaka ang lahat nang hindi binanggit ni Son Meha ang tungkol sa peking tiket ni Hongso. Sinabi niya na pakikalmahan muna dahil may iba pa siyang plano. Samantala hinintay ni Hongso si Eunho para tanungin sa tingin niya. Sinadya niyang guluhin ang kabilang grupo para makipagpustahan. At ano ang layunin mo sa pagpapahubad sa akin? Pero itinanggi ni Eunho ang lahat ng iniisip niya. Sa kabilang banda hinintay ni Son Meha si Ichiol dahil natagpuan na niya ang gumawa ng peking tiket. May isa pang bagay na kinabagabagan si Ichiol, ang espada sa tabi ng matabang si Mundo. Isang espada na may ukit ng dragon na tanging mga royal lang ang may ganito kaya. Ang pumatay kay Mundo ay hindi sigurado kung si Hongso nga. Kinabukasan hinintay ni Son Meha ang lumang bahay ni Hongso, sa harap pa rin nakadikit ang wanted poster niya. Noong nakaraang taon si Son Meha ay estudyante ni Ama Hongsu at napakalapit niya sa pamilya ni Hongsu. Ang pagpatay sa ama niya ay marami pa rin hindi malinaw. Dito si Son Meha ay umupa ng tao para bantayan at linisin ito sa loob ng mahigit 10 taon. Ayaw niya na maging abandonadong bahay ang lugar na ito. Kasabay nito ay palagi niyang hinintay ang pagbabalik ni Hongsu. Nang araw na iyon ang mga trainee sa Cheonryonglao ay nagkaroon ng bagong pagsubok. Ang lahat ay hinati ayon sa mga grupo na nauna nang nakatakda para maglaban ng 20 kobre kama. Patuyuin ng mahusay at tiklupin ng parisukat para isumite kinabukasan ng umaga. Lahat ng grupo ay nagmadaling magsimula sa trabaho dahil walang gustong makatanggap ng parusa. Ngunit ang grupo ni Myolho ay mukhang kalmado lang dahil naghanda na siya ng asin at harina ng 3 sulok na makakatulong sa grupo na malabhan ng malinis at mas mabilis kaysa sa ibang grupo. Samantala ang grupong may 4 na miyembro ni Hongsu ay patuloy pa rin sa paglalaba. Matapos malabhan ay dinala nila ito para patuyuin, ngunit dahil na late sila, kaya naunahan sila ng grupo ni Myolho sa lugar. Parehong grupo ay nagkaroon ng alitan kaya napilitan si Ginoong Seo na mamagitan pagkatapos. Diniretso niya ang grupo ni Hongsu sa ibang lugar para patuyuin ang mga ito. Masaya ang lahat habang hinintay ang resulta ng kanilang pagsisikap. Ngunit hindi inaasahan na darating ang malas dahil biglang naputol ang sampayan ng grupo. At ang mga kobre kama ay muling nadumihan tulad ng dati. Lumalabas na plano ito ng grupo ni Myolho na nagsuhol kay Ginoong Seo para sadyang siraan ang grupo ni Hongsu. Sa kabilang banda si Hongsu at ang iba ay napilitang pumunta sa batis para muling maglaba tulad ng simula. Ayon sa karanasang iniwan ng kanyang ina ay gamit ang agos ng tubig. Makakatulong ito sa kanila na malabhan ng mabilis at malinis. Habang naglalaba sina Hongsu at Sora ay aksidenteng nadulas at natumba. Si Hongsu ay nadala ng agos at nahulog sa malalim na bahagi ng tubig. Nakita ito ni Eunho kaya agad siyang tumalon para iligtas siya, habang si Hongsu ay unti-unting nawawalan ng malay. At nawala ng kamalayan dahil sa kakulangan ng oxygen, kaya mabilis na binigyan siya ni Eunho ng artificial respiration. Sa ilalim mismo ng tubig kaya naisalba si Hongsu sa huling sandali. Pagkaahon sa pampang ay nagising si Hongsu, ngunit pagkatapos ay nahimatay ulit dahil sa sobrang pagod. Sina Junha at Soja ay mabilis siyang dinala sa bahay para makapagpahinga. Si Eunho naman ay naiwan para asikasuhin ang paglalaban ng kobre kama. Pagbalik sa kwarto sinabi ni Junha kay Sora na kumuha ng tuyong tuwalya at palitan ang damit ni Hongsu. Hinubad ni Junha ang damit ni Hongsu at nagulat nang makita ang katawan niya. Agad niyang tinakpan ng kumot si Hongsu at nagpanik palabas. Hindi pa rin makapaniwala si Junha nang malaman na babae si Hongsu. Noong papasok na si Sora ay pinigilan siya ni Junha at balisang sinabi na kailangan pa ng uling ni Hongsu para magpainit kaya napilitan si Sora na maghanap ng uling. Sa kabilang banda ng batis habang naghahanda ng umuwi, nakita ni Eunho ang isang tansong susi na nahulog ni Hongsu kanina. Kasabay nito ay nagising na si Hongsu at hinanap ang susi sa kanyang dibdib. Ngunit wala na ito kaya napagtanto niyang nahulog ito sa batis, kaya dali-dali siyang pumunta doon. Pagdating doon hinanap ni Hongsu ang lahat ng bagay para mahanap ang susi at nang makita ito ni Eunho ay naintindihan niya kung ano ang hinintay niya. Kinuha niya ang susi at tinanong si Hongsu kung ano ito na ikinababa mo rito. Bagong gising ay sinabi niya na ito ay sa aking ama. Ito ang tanging bagay na iniwan niya. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan kong magtagumpay sa Cheonryonglao. Kinuha niya ang susi at sinabi ni Eunho na dahil sa akin kaya mo ito nakuha muli. Kaya huwag mong kalimutan na may utang ka sa akin. At hindi ka makakaalis hanggat hindi mo nababayaran ang utang na ito. Sa kabilang banda hinanap ni Junha ang punong tagapamahala na si Son Meha at gusto niya. Naihanda ni Son Meha ang 20 bagong kobre kama para sa kanya. Hindi niya gustong makita ang mga kasama sa grupo na patuloy na mapaparusahan at mapalayas kasabay nito. Nais ni Junha na itago ni Son Meha ang sikretong ito at magpapasalamat siya sa kanya. Kinabukasan ng magising si Junha ay saka lang nakauwi ang 3 na gabi-gabi ng gising. Para muling labhan ang mga kobre kama. Ang paghahanda niya ng 20 bagong kobre kama ay nauwi sa wala. Hindi niya inaasahan na ganito ang determinasyon ng lahat. Nang suriin ang pagsusulit ang grupo ni Myolho ang unang pumasa.
Ang dalawang sumunod na grupo ay bumagsak sa pagsusulit na ito. Sa grupo ni Hongsu ay mukhang malinis. Ngunit basa pa rin ito at matapos suriin. Biglang ipinasa ni Ginoong Seol ang buong grupo na ikinabigla ng lahat. Ang grupo ni Hongsu mula sa pinakababa ay umangat ng ilang antas. Samantala dalawang grupo ang natanggal dahil nasa pinakababa. Matapos ang mga araw ng pagsisikap, ang mga trainee ay ginantimpalaan ng masarap na pagkain kasama ng mamahaling alak. Masaya ang lahat sa pagkain at pag-inom ng hindi inaasahan na isa rin itong pagsubok. Matapos ang lahat ay medyo lasing na kaya nagdagdag ang pamunuan ng isa pang pagsusulit. Ito ay ang pag-aayos ng hapagkainan ng tama at maganda sa paningin. Kahit may tama na ng alak ay mabilis na nagsimula ang lahat sa trabaho. Maya-maya ay natapos na ng mga grupo ang pag-aayos ng kanilang hapagkainan. Muli ang grupo ni Myolho ang mahusay na gumawa at pumasa sa pagsusulit na ito. Nang suriin ang grupo ni Hongsu, nagtanong ang babaeng hurado tungkol sa mainit na sabaw sa hapag. Sinabi ni Hongsu na gusto kong maghain ng mainit para sa mga bisita, dahil kanina rin kami nakatikim ng mainit na pagkain. Dahil sa espesyal na elementong ito, kaya pumasa ang grupo ni Hongsu. Ito ang prinsipyo ng serbisyo sa Cheonryonglao na palaging maghain sa mga bisita. Ng mainit na pagkain sa 8 mainit na pinggan. Ngayon 2 grupo na lang ang natira, ang grupo ng mataas na uri ni Myolho at ang grupo ng mababang uri ni Hongsu, kaya mas magiging matindi ang labanan sa pagitan nila. Nang gabing iyon si Son Meha ay nagulat kay Ginoong Chien tungkol sa sitwasyon ng mga trainee sa Ehwada. Isa na lang ang natitirang misyon. Nais malaman ni Ginoong Cheol kung magkasundo sina Junha at Yunho. Gusto niyang makitang magtulungan ng mahusay ang dalawa. Kung gayon hindi na niya kailanganin ang matandang binpa. Sa kabilang banda tinawag ni Yunho ang kanyang tauhan at alam na niya ang kalahati ng susi. Ngunit ang kalahati pa ay hindi niya alam kung nasaan. Iniutos niya kay Bomho na imbestigahan ang background ni Hongsu kung sino siya, kung saan siya lumaki at alamin itong mabuti. Kinabukasan hinanap ni Ginoong Cheol ang matandang Bin Fan kasama ang isang tray ng ginto. Itinatago pa rin ni Ginoong Cheol na si Yunho ay nagtatrain sa Cheonryonglao. Alam ni Ginoong Cheol na gustong itaas ng matandang Bin Fan ang kanyang apo bilang prinsipe at pinayuhan siya na huwag pagpilian sina Yunho at ang apo na Enseo. Sa halip ay pumili ng panig na tatayo sa kanya. Ngunit paano tatanggapin ito ni Ginoong Cheol? Matapos ang investigasyon ay dinala ni Omho si Yunho sa tindahan ng ina-inahan ni Hongsu. Ayon sa pagsisiyasat ni Omho dito ipinanganak at lumaki si Hongsu. Ang yumao niyang ama ay dating sugaron na namatay at nag-iwan ng malaking utang sa pamilya, ngunit hindi nila alam na iyon ay bahagi lamang ng nakaraan ni Hongsu. Sa kabilang banda sinabi ni Myonho kay Hongsu na ipinapatawag siya ni Guro Seol. Dalhin ang merienda sa lugar ng Tukduk Tray para sa mga bisita, kaya agad pumunta si Hongsu. Ngunit hindi niya alam na ito ay isang panloloko. Ang lugar na iyon ay hindi para sa mga lalaki, para lamang sa mga babae ang serbisyo. Para sa isang masungit na bisita na kung makakita ng lalaki ay magkakagulo. Nakita si Hongsu na gumagala sa Tukduk Tray, kaya hinila siya ng isang babae para magtago dahil sabay-sabay. Ang masungit na bisita ay papasok na rin. Pagkatapos nito iniulat ng babae sa kanyang nakatataas ang nangyari. Itinago niya si Hongsu sa silid ng pagpapalit. Ngayon ay hindi alam kung paano siya ilalabas doon. Sa kabilang banda hinanap ni Sora sina Junha at Yunho para sabihin ang nangyari nang dumating si Hongsu. Na hindi pinapayagan ang mga lalaki doon kaya nagsimulang magplano ang tatlo papunta sa Tukduk Tray para iligtas si Hongsu. Sa kabilang banda hinanap ni Son Meha si Ginoong Cheol at ipinakita ang mga dokumento tungkol sa lumang bahay ng pamilya ni Hongsu at gusto niyang ibenta ito. Nagtaka si Ginoong Cheol kung bakit pinatay niya ang ama nito para sa bahay, pero bakit gusto nang ibenta ngayon. Sinabi niya na mahigit 15 taon na ang lumipas at oras na para bitawan ko ito. Kahit siya ang tumulong kay Hongsu para makatakas, sinabi ni Son Meha na malamang namatay na ang anak na babae nito na dala sa ilog habang tumatakas. Ngunit hindi pa rin panatag si Ginoong Cheol at gusto niyang hanapin ang bata. Noong taong iyon nalaman ni Hongsu na bawal siya sa lugar na ito. Para makatakas iminungkahi ng babae na magpanggap si Hongsu bilang babae para makaalis. Pagkatapos nito tinakpan ni Hongsu ng panyo ang katawan at mabilis na umalis. Paglabas ay nakasalubong si Son Meha, kaya nagulat siya at nahulog ang panyo. Kasabay nito ay naroon din si Ginoong Cheol. Sa parehong oras dumating ang tauhan ng masungit na bisita at tinanong kung saan pupunta ang bisita sa loob. Nabalak niyang umalis. Ang babaeng nagdisgisi kay Hongsu ay mabilis na sinabi na ito ay regalo ng bisita. At dinala niya si Hongsu pabalik sa Tukduk Tray. Samantala hindi maalis ni Son Meha ang tingin kay Hongsu. Nakita ito ni Yunho mula sa labas kaya sumugod siya para iligtas si Hongsu. Ngunit pinigilan siya ni Son Meha, sinabi niyang siya na ang bahala sa kaguluhang ito. Lumapit si Ginoong Cheol para magtanong ng balak pumasok ni Yunho. Sumagot pa si Yunho kay Ginoong Cheol, ngunit agad siyang pinakalmahan ni Junha at humingi ng paumanhin. Sinabi ni Ginoong Cheol kay Yunho na hindi pa nga nagsisimula ay nakalimutan mo na ang dahilan ng pagpunta mo rito. Kung nakalimutan mo, alalahanin mo ito, mag-isa narinig ito ni Yunho at napatahimik sa galit. Sa labas nag-usap ang tatlo na hindi nila maaaring iwan si Hongsu sa lalaking iyon. Kaya nagdesisyon silang tumalon sa bakod para iligtas siya. Sa kabilang banda dinala si Hongsu sa masungit na bisita. Pinilit siya ng tauhan nito na hubarin ang damit, dahan-dahan niyang ginawa ito sa takot. Sa tamang oras binuksan ni Yunho ang pinto at tumalon papasok, agad niyang isinuot ang damit kay Hongsu. At sinabihan ang mga ito na tumigil, hindi alam ng tauhan kung sino ang mga lalaking ito na may ganitong tapang. Naroon din si Son Meha at humingi ng paumanhin sa dalaga.
Lumalabas na siya ang apo ni Ginoong Binfan. Lumapit si Giong at binigyan ng sampal si Hongsu. Sinabi niya na dapat akin ang babaeng ito, ngunit nasira na ng mga bastos. Nagulat ang lahat nang malaman na hindi ito matandang libidinoso. Pagkatapos nito sinisi ni Son Meha ang tatlong lalaki sa pagpapalaki ng isyu tungkol sa babaeng iyon. Na siyang pinakarespetadong bisita ng Cheon Ryong-lao. Nais niya lamang dalhin si Hongsu para subukan ang espesyal na damit para sa kanyang kasal. Nang gabing iyon tinawag ni Ginoong Cheo si Eun-ho sa kanyang tahanan. Doon ay naghanda siya ng masaganang hapunan para makilala ang prinsipe. Tinanong niya si Eun-ho kung naabot na ba niya ang layunin sa pagpunta rito. Sinabi ni Eun-ho na kalahati na ng daan ang narating ko at matatapos ko rin ito. Ang tinutukoy ni Eun-ho ay ang isang piraso ng susi ang natitirang piraso. Sa palagay niya ay nasa kamay ito ni Ginoong Chien at syempre, walang kaalam-alam si Ginoong Chien sa layunin ni Eun-ho rito. Sa kabilang banda nag-uusap si Son Meha sa iba para maghanda ng huling pagsusulit para sa mga trainee gusto niya. Si Dalaga Giong ang maging hurado para magbigay ng puntos sa dalawang grupo. Kinabukasan tinipon ang dalawang grupo para i-anunsyo ang pagsusulit ang grupo na makakapasa ay tatanggapin bilang opisyal na serbidor ng Cheon Ryong-lao. Kailangang pagsilbihan ang isang espesyal na bisita na may pinakamahigpit na pamantayan. Dapat mapasaya ang bisitang iyon kung nais manatili. Pagkatapos nito dinala ang lahat sa Thuok Duok Che para pagsilbihan si Giong. Ang unang hamon ay kailangang magpainit ng tubig sa loob ng 1 oras at palamigin ito ng 15 minuto para hugasan niya ang mukha. Ang grupo ng mataas na uri ay itinapon ni Giong ang tubig dahil masyadong malamig. Ang grupo ng mababang uri ay ganoon din dahil masyadong mainit pa ang tubig. Sa ikalawang bahagi ng pagsusulit ay paghahanda ng pagkain, hindi rin nasiyahan si Giong at ibinagsak ang dalawang grupo. Sa ikatlong bahagi kailangang alagaan ng dalawang grupo ang loro na mahirap pakainin. Dahil kailangan lamang itong pakainin ng sariwang prutas. Sa pagkakataong ito ang grupo ng mataas na uri lamang ang nakakumpleto ng gawain. Susunod kailangang magdala ng kumot at unan para kay Giong nang makita ang mukha ni Hongsu. Alam niya kung ano ang gagawin, kaya pinapasa niya ang grupo ng mataas na uri sa bahaging ito. Ngunit ang grupo ng mababang uri ni Hongsu ay ibinagsak muli. Sa labas pinakain pa rin ni Hongsu ang loro at bumulong na sana patawarin ako ng amo mo. Ipinanganak na ibon ngunit hindi makalipat. Kawawa rin ang buhay mo. Naroon si Giong at narinig ang lahat. Itinulak niya si Hongsu sa gilid at sinabing hindi sapat ang prutas na ito para sa loro. Tahimik na kumuha ulit si Hongsu ng bagong prutas kahit walang katuturan ang dahilan. Maya-maya binuksan ni Giong ang kulungan at pinalipad ang loro mukhang. Naunawaan niya ang sinabi ni Hongsu. Nang bumalik si Hongsu wala na ang loro. Hiniling pa rin ni Giong na hanapin ito ni Hongsu. Labis na ito ngunit wala siyang magawa kundi sumunod kay Giong. Pagkatapos nito naghanap ang buong grupo ni Hongsu ng loro. Imposible ang misyong ito tulad ng paghahanap ng karayom sa dagat. Sa totoo lang hindi rin nais ni Giong na ibalik ito. Dahil mula sa simula ay pinalaya niya ito para maging malaya tulad ng sarili niya. Nang mag-isa siyang walang kaibigan, nang gabing iyon dinalhan ni Hongsu si Giong ng 2 papel na ibon at humingi ng paumanhin dahil hindi niya ito nahanap. Ngunit naisip ni Hongsu na ito rin ay isang magandang bagay. Ang loro sa labas ay makakahanap ng mga bagong kaibigan. Pagkatapos nito kinuha ni Hongsu ang 2 dados at gustong makipagpustahan kay Giong. Ang matalo ay susunod sa gusto ng mananalo. Simple lang ang kondisyon ni Hongsu, kung manalo siya ay gusto niyang makapaglakad kasama si Giong. Baka sakaling makita ang loro mukhang naaliw si Giong sa larong ito, kaya pumaig siya. Pareho silang masayang naglaro ng dados, sobrang galing ni Hongsu na ikinabigla ni Giong. Tinanong niya agad kung sino ang nagturo sa iyo ng ganitong kakayahan. Hindi pa nakakasagot si Hongsu nang biglang pumasok si Son Meha. Siya rin ang nagturo kay Hongsu noon. Dito gusto rin ni Son Meha na makita si Hongsu maglaro nang makita ang paraan ng paghahagis ni Hongsu. Naalala niya ang kapatid na si John noon. Parehong-pareho ang kanilang galaw, walang kaunting pagkakaiba. Maya-maya ipinaalam ni Son Meha kay Giong na ito na ang huling araw ng dalaga rito. Bukas ay aalis na siya patungong Gyeongyang ayon sa utos ni Binfan. Si Prinsipe Mujong ay naroon at gusto ni Binfan na makipagkita siya rito. Si Binfan ay gustong ipakasal si Giong kay Prinsipe Mujong, ngunit hindi niya alam na si Mujong ay si Eun-ho at nagtatrabaho bilang trainee sa Cheon Ryong-lao. Dahil nanalo si Hongsu sa larong dado, sumang-ayon si Giong na sundin ang gusto niya. Nang gabing iyon, ngunit hindi madali ang paglabas kasama si Giong. Kailangan gambalain ng lahat ang mga gwardya sa labas para magawa iyon. Pagkatapos nagbihis si Giong bilang isang trainee at sinamahan siya ni Junha palabas. Nandito rin sina Hongsu at Eun-ho na naghihintay sa kanila. Ngayon lang naramdaman ni Giong ang isang bagong mundo na hindi niya naranasan noon. Sinabi ni Giong kay Hongsu na mula ngayon, hindi mo na kailangang hanapin ang loro para sa akin. Itinapon ko na ang kulungan nito. Sa tamang oras dumating ang mga tauhan ni Ginoong Cheol at dinala ng lahat si Giong pabalik sa Cheon Ryong-lao. Ang grupo ni Hongsu ay patuloy na sinisisi. Ngunit tumayo si Giong para ipagtanggol sila, sinabi niya. Ako ang nag-utos sa kanila na gawin iyon. Salamat sa kanila kaya masaya ako ngayon. Dahil dito pinapasa ni Giong ang parehong grupo. Ang grupo ng mataas na uri ay pumasa dahil sa masigasig na paglilingkod. At ang grupo ng mababang uri ay naunawaan ang damdamin ni Giong. Narinig ito ni Myeonho at parang naging galit na galit, sinabi niya. Sa simula pa lang wala silang karapatang sumali sa pagsusulit. Ibinunyag ni Myeonho sa lahat na si Hongsu ay babae. Narinig ito at nagulat ang lahat. Lumapit siya para hubarin ang damit ni Hongsu, ngunit pinigilan siya ng iba. Napunit ang manggas ni Hongsu at nahayag ang malaking peklat.
Nakita ni Son Meha ang peklat at agad naisip ang batang si John noon. Lalong tumibay ang kanyang mga hinala noon. Tumayo si Eunho para labanan ang mga walang katotohanang sinabi ni Mayonho. Kung magmalabis ka sa pagpaparatang sa inosente, buhay mo ang kabayaran niyan. Sa tamang oras dumating si Ginoong Cheol dahil nagkagulo na ang buong lugar. Lumapit siya para magpaalam kay Giong dahil bukas ay aalis na siya. Sinamantala ito ni Mayonho para sabihin kay Ginoong Chien ang pagpapanggap ni Hong Su bilang lalaki. Ngunit pinigilan siya ni Ginoong Seol at humingi ng pahintulot na iuwi ang dalawang grupo. Hindi pa rin naibunyag ni Mayonho ang tunay na katauhan ni Hong Su. Kailangan niya ng matibay na ebidensya na hindi maikakaila ni Hong Su. Balak niyang bitag si Hong Su sa pamamagitan ng paghihintay sa kanya habang naliligo para mahuli sa akto. Sa kabilang banda tinawag ni Eunho si Bomho, alam niyang darating si Ginoong Cheol sa seremonya ng paghirang ng serbidor. Gusto niyang siya sa atin ni Bomho ang bahay ni Ginoong Cheol sa panahong iyon para hanapin ang piraso ng susi. Sa kabilang banda ang grupo ni Myonho ay naninilip kay Hong Su habang naliligo para mahuli siya. Nakita nila ang peklat sa balikat at sinigurado na si Hong Su nga iyon. Ngunit nang humarap ang tao na may tuwalya sa mukha, nahayag ang katawan ng lalaking may 6 na abis na ikinabigo ng lahat. Sa parehong oras narinig nila ang boses ng pinuno at para makatakas. Pinilit ni Myonho si Sang Eki na maiwan para magmalasakit habang siya at ang dalawa ay tumakas. Nang dumating ang pinuno, si Sang Eki na lang ang natira. At nahuli siya sa kasalanang nalilip sa naliligo. Lumalabas na ang kapalit kay Hong Su ay si Sora at bago iyon. Ibinunyag niya rin kay Sora na siya ay babae. Dito nagpasalamat siya kay Sora sa pagtulong sa kanya. Kinabukasan tinawag ni Ginoong Seol ang dalawang grupo para i-anunsyo ang resulta. Kasabay nito ibinunyag niya na pinalayas na si Sang Eki. Binigyan niya ng babala ang lahat na kung may magpapahiya sa Cheonryong-lao ganoon ang kalalabasan. Dahil pantay ang puntos ng dalawang grupo, ipinahayag niyang pareho silang tatanggapin bilang serbidor. Lahat ay nagmalasakit maliban kay Mayonho na nanatiling galit. Pagkatapos nito magkakaroon ng isang araw ang lahat bilang bisita sa Cheonryong-lao upang matuto sa paraan ng paglilingkod ng mga dating empleyado. Sina Eunho at Hong Su ay magkasama sa isang kwarto na dama niya ang labis na ganda ng mga mararangyang bagay sa kwarto. Mararanasan ng lahat ang mga serbisyo rito upang maunawaan ang damdamin ng mga bisita. Nang gabing iyon nakatanggap ng balita si Eunho tungkol sa kanyang pinsan. Si Eun-song na nagkasakit kamakailan, umiinom siya ng gamot na ibinigay ni Bin Fan. Agad bumalik si Eunho sa palasyo para makita si Eun-song dahil nag-aalala siya. Ngunit paulit-ulit nitong sinabi na wala siyang problema. Kahit ang malapit na pinsan na si Eun-song ay hindi alam na nagta-train si Eunho sa Cheonryong-lao. Akala niya ay kakababalik lang ni Eunho mula sa Deongyang. Kaya tinanong kung mananatili na siya sa palasyo ngayong bumalik na. Sinabi ni Eunho na may kailangan pang ayusin kaya aalis siya ulit pansamantala. Ibinunyag rin ni Eun-song kay Eunho na kamakailan ay dumalaw si Bin Fan sa akin. Tinanong niya kung nagsasanay ba ako ng espada. Hinahanap niya ang isang espada na may grabong hugis. Para sa prinsipe, may problema ba na kinakaharap mo? Kung nasa panganib ka, handa akong tumulong. Ngunit itinanggi ni Eunho ang mga problema at sinabi kay Eun-song na huwag mag-alala. Pagkatapos sinanap ni Eunho ang kanyang ama at ibinunyag dito na darating si Ginoong Cheol sa seremonya ng paghirang ng serbidor. Sa oras na iyon, ipapahanap ko ang bahay niya, pinayuhan siya ng ama. Nabilisan ang paghahanap ng 2 piraso ng susi dahil si Prinsipe Seonyang ay malapit ng magnegatibo isa sa'yo. At si Bin Fan ay nagbibigay ng presyon sa atin. Hindi na natin maaaring ipagpaliban ang seremonya ng paghirang ng prinsipe. Kinabukasan naganap ang seremonya ng paghirang ng bagong serbidor sa pamumuno ni Ginoong Cheol. Sa tamang oras biglang dumating ang mga sundalo ng korte. Iniutos nilang dakpin si Hong Su dahil sa pagpatay kay Maldo sa Sithron. Narinig ito ni Hong Su at nagulat dahil wala siyang kinalaman doon. Nakita ito ng grupo ni Hong Su at agad tumayo para pigilan, ngunit paano kaya? Sinabi ni Eunho kay Hong Su na huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Pagkatapos ay dinala si Hong Su habang paulit-ulit na sinasabing hindi ako pumatay. Nalaman nito ni Emusho at agad ipinaalam sa ina na si Hong Su. Nabalikan na parang namatay ang loob ng ina nang marinig ito at mabilis na hinanap si Hong Su. Pagdating doon paulit-ulit niyang sinabi na kahit langaw ay hindi niya kayang patayin. Kaya paano siya makakapatay ng tao, siguradong may mali dito. Nakita siyang gumagawa ng gulo kaya dinala siya ng mga sundalo palabas. Talagang nag-aalala si Hong Su para sa kanyang ina, ngunit wala siyang magagawa. Si Bin Fan ang humawak sa pagtatanong kay Hong Su, ipinakuha niya ang ebidensya. Isa itong espada na may hugis dragong inukit at isang pulang imbitasyon, tinanong niya si Hong Su. Ninakaw mo ba ito? Nakita ang pulang imbitasyon at naalala ni Eunho ang gabing iyon. Siya ang pumunit sa kalahati ng imbitasyon ni Maldo. Sunod tinanong siya ni Bin Fan kung ginamit mo ba ang espadang ito para patayin si Maldo. Paulit-ulit itong itinanggi ni Hong Su at sinabing hindi ito aking espada. Galit na galit si Bin Fan at iniutos na dalhin si Hong Su sa kulungan at hintayin ang oras para pahirapan siya hanggang umamin. Samantala nahanap na ni Eunho ang isang piraso ng susi sa bahay ni Ginoong Cheol. Ang kalahati pa ay nasa kamay ni Hong Su ngayon. Hindi alam ni Eunho kung paano ito mabawi. Sa kabilang banda sinuri ni Ginoong Cheol ang piraso ng susi, ngunit nawala na ito. Ngunit mumiti siya ng misteryoso dahil ang piraso ng susi na nakuha ni Eunho ay peke. Sa tamang oras dumating si Junha at hiniling sa ama na iligtas si Hong Su. Dahil naniniwala siyang hindi si Hong Su ang may sala. Kasabay nito gusto ni Junha na mangutang ng kaunting pera sa ama para makipagkita kay Bin Fan. Upang ipaliwanag at kumbinsihin siya. Sinabi ni Ginoong Cheol na kung mahalaga sa'yo si Hong Su,
Kailangan mong mag-isa itong ayusin at sinabi rin niya na si Bin Fan ay hindi gumawa nito para sa pera. Sa kabilang banda sinuri ni Eunho ang kanyang espada ngunit nawala na ito. Sigurado siyang ang magnanakaw nito ang pumatay kay Maldu. Sinadya ng magnanakaw na iwan ang espada ni Eunho sa lugar ng krimen para siraan siya. Ang espadang ito ay para lamang sa tatlong prinsipe. At darating si Bin Fan para tanungin si Eunho tungkol sa espadang ito. Nang gabing iyon dumalaw ang ina-inahan sa kulungan para bisitahin si Hongsu. Dala niya ang mga paboritong pagkain ng anak. Nakita siyang ganoon kaya naiyak si Hongsu. Dito ay kinuwento niya sa ina na totoo ang pagkuha ng pulang imbitasyon ni Maldu. Ngunit ang pagpatay sa kanya ay hindi niya ginawa kailanman. Ikinuwento rin ng ina kay Hongsu na may dumating ngayon mula sa Cheonryonglao na nagdala ng pera para sa kanya. Ang taong iyon ay si Son Meha. Pinakita ng ina kay Hongsu ang iniwan nito isang larawan ng hinuhuli si Hongsu. Naisip niya na ang mga problema niya ay dulot ni Son Meha. Nang hating gabi nagpanggap si Hongsu na masakit ang tiyan at humingi ng tulong sa bantay nang lumapit ito. Mabilis niyang ninakaw ang bungkos ng susi. Maya-maya binuksan ni Hongsu ang pinto para tumakas na tuklasan ito ng mga sundalo kaya hinabol siya. Hindi pa nakakalayo si Hongsu nang mahuli siya at ibinalik sa kulungan. Kinabukasan hinanap ni Eunho si Bin Fan na ikinabigla nito. Dito sinabi ni Eunho na palayain mo ang inosenteng bilanggo na hinuli mo. Ako ang hinintay mo, hindi ba? Malapit na ang ika-negatibo 1-0 kaarawan ni Prinsipe Seonyang hindi natin dapat hayaang dumugo ang mga inosente. Bago ang mahalagang seremonyang ito. Ipnangako si Eunho na tutulungan si Seonyang na maging prinsipe. Narinig ito at natuwa si Bin Fan kaya pumayag siyang palayain. Si Hongsu agad-agad. Hindi nagtagal pinalaya si Hongsu. Ngunit hindi niya alam ang dahilan tinanong niya ang mga sundalo roon. Ngunit kahit sila ay walang alam. Nang gabing iyon tinawag ni Son Meha si Ginoong Seol at bigla niyang iniutos. Napalayasin si Hongsu sa Cheonryonglao. Pagkatapos hinanap ni Son Meha si Ginoong Cheol at naroon din si Hongsu. Ibinunyag ni Son Meha kay Ginoong Cheol na hiniling ko nang palayasin siya. Dahil sa mga gulo na dulot niya. Ngunit nais ni Ginoong Cheol na panatilihin si Hongsu sinabi niya na ang mga nangyari ay magandang halimbawa makikita ng lahat. Kung gaano pinapahalagahan ng Cheonryonglao ang kanilang mga tao ng hating gabing iyon habang natutulog si Hongsu. Nais ni Eunho na kunin ang natitirang piraso ng susi. Ngunit wala siyang magawa dahil patuloy siyang gumagalaw sa pagtulog. Kinabukasan pumunta ang grupo ni Hongsu sa lugar ng Basihaw din. Gagawin niyang sugalan ang lugar na ito. Dahil kahapon nangako si Hongsu kay Ginoong Cheol na magdadala siya ng maraming pera. Hindi gusto ni Hongsu na may tumulong sa kanya. Siya mismo ang gagawa dahil ito ang kanyang responsibilidad. Pagkatapos hinanap ni Junha ang kanyang ama tungkol sa planong buksan ang sugalan dito. Sinabi niya na kung pinakawalan mo rin lang si Hongsu bakit kailangan pang maglagay ng kondisyon. Sinabi ni Ginoong Cheol na hindi ako ang nagpalaya kay Hongsu. Si Prinsipe Mujong ang nagpalaya sa kanya, sinabi mo na kilala mo ng husto ang mga kaibigan mo. Kaya alam mo ba na si Prinsipe Mujong ay isa sa mga kaibigan mo? Hindi narinig ito at nagulat si Junha. Ngayon lang niya nalaman na si Eunho ay si Prinsipe Mujong. Nang gabing iyon inihanda na ni Ginoong Seol ang gamit ni Hongsu sinabi niya na si Hongsu ngayon. Hindi na opisyal na serbidor kaya hindi na siya maaaring manatili rito. Kapag naibalik siya sa posisyon ay saka lang siya makakabalik dito. Pagkatapos napilitan si Hongsu na lumipat sa Basihaw din. Kung saan ginagawa niya ang sugalan. Nang araw na iyon dinala ni Eunho ang isang piraso ng susi sa kanyang ama at sinabi. Nahanap ko ito sa bahay ni Ginoong Chain, ngunit may pakiramdam akong may mali. Dahil nakatago ito sa lugar na madaling makita. Sinabi ng kanyang ama na si Ginoong Chain ay tuso kaya maaaring peke ito. Nais rin ni Eunho na malaman kung sino ang gumawa ng susi, ngunit ayaw ng kanyang ama. Naibunyag ang kwento sa likod nito. Ilang araw pagkatapos natapos na ang sugalan ni Hongsu, dinala niya si Ginoong Cheol para makita ang lahat. Na kanyang pinaghirapan, naisip ni Hongsu na hindi kikita ang sugalan kung dalawa lang ang maglalaro. Kaya kailangan niya ng isang tagapamahala. Ang tinutukoy niya ay si Son Meha. Ang taong gusto niyang banggitin ay si Son Meha. Nang umalis si Ginoong Cheol sinabi ni Son Meha, kay Hongsu na dapat kang tumigil na rito. Sumagot si Hongsu na ikaw ang nagtulak sa akin sa ganitong sitwasyon. Narinig ito ni Son Meha ngunit walang sinabi at umalis na lang. Nang gabing iyon nakaupo sina Junha at ang kanyang ama na naglalaro ng chess. Matapos ang matinding labanan ang isip na talo siya ng ma-checkmate ng ama. Dito sinabi ni Ginoong Cheol na hindi mo inabandona ang pawn kaya nawala ang hari. Hindi ka kanyon, hindi ka kabayo at hindi ka hari. Dapat ikaw ang mag-control sa buong laro. Huwag kang maging mga piraso sa laro, kontrolin mo sila. Kailangan mong maging amo ng laro ito. Sa kabilang banda natuklasan ni Eunho na si Ginoong Chien sa mahabang panahon ay hinintay ang anak na babae ng kanyang kaibigan. Nagtaka siya kung bakit gustong-gusto niya itong hanapin. Baka dahil sa natitirang piraso ng susi. Sa kabilang banda nagising si Hongsu dahil sa kakaibang tunog. Lumapit siya sa labas at may nag-iwan ng larawan ng kanyang hinuhuli. Agad naisip ni Hongsu si Son Meha at wala nang iba. Pagkatapos nito nagpadala si Hongsu ng liham kay Son Meha. Gusto niyang magkita sila sa lugar kung saan tinuruan siya ni Son Meha magtapon ng dados agad pumunta roon si Son Meha. Pagdating doon tinamaan siya ng espada ng biglaan mula kay Hongsu. Ngunit ito ay pagsubok lamang ng Kinsu, hindi kayang tusukin ang diretsyo ni Hongsu.
Ipinahiwatig ni Son Meha na hindi niya kailanman ipinagkanulo ang ama ni Hong Su hanggang sa huli. Sinunod niya pa rin ang huling habilin nito na protektahan si Hong Su. Pinayuhan ni Son Meha si Hong Su na kung gusto mong maghiganti sa nangyari 12 taon na ang nakalipas gawin mo na. Ngunit hindi sapat ang lakas ni Hong Su para gawin iyon. Bumalik sa kwarto, kinuha niya ang piraso ng susi at naalala ang yumaong ama. Noon palagi siyang sinabihan nito na itago ito at huwag kailanman mawala. Kinabukasan ng gabi binuksan ang sugalan ni Hong Su at nagsimula ng gumana. Sa pahintulot ni Ginoong Chiong nainis si Bin Fan sa nakita. Kaya dinala niya ang mga sundalo para salakayin. Naisip niya na ang pagbubukas ng sugalan ay labag sa batas ng bansa, ngunit nang makapasok, nakita niya ang mga dayuhang bisita. Ang mga nasa sugalan ay mga emisaryo ng daking ang ingay ni Bin Fan. Nagpagulo sa mga bisitang iyon, lumabas si Ginoong Chiol para humingi ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos nito napilitan si Bin Fan na umatras kasama ang mga sundalo. Ang sugalang ito ay hindi labag sa batas dahil hindi ito tumatanggap ng mga lokal, kundi mga dayuhang bisita lamang ang hinintay. Bumalik si Son Meha sa kwarto at naalala ang mga nangyari noon. Noong taong iyon si Ginoong Chiol ang humabol sa pamilya ni Hong Su para sa piraso ng susi. Ginamit ng ama ni Hong Su ang espada ni Son Meha para tapusin ang sariling buhay, bago tuluyang mawalan ng hininga. Sa huli hiniling niya kay Son Meha na alagaan si Hong Su kung sakaling hanapin siya ng bata. Dahil gusto niyang makita ang ina ni Hong Su, ipinasok ni Ginoong Chiol ang ina sa Cheonryong Lao. Talagang nagulat ang ina nang makapasok sa isang magarbo at marangyang lugar. Sa kabilang banda hinanap ni Eun Ho ang lumang bahay ni Hong Minshi. Talagang gusto niyang malaman kung ano ang nangyari 12 taon na ang nakalipas. Kinuha ni Eun Ho ang larawan ng hinuhuli na anak na babae nito bigla. Naisip niya si Hong Su. Nagtaka si Eun Ho kung si Hong Su nga ba ang anak ni Hong Minshi. Nang sabihin mismo ni Hong Su na ang piraso ng susi ay mula sa kanyang ama. Bumalik sa Cheonryong Lao, nagulat si Eun Ho nang makita si Chun Han na hinawakan ang kamay ni Hong Su rito. Tinanong niya si Hong Su kung totoong babae ka ba. Habang hindi alam ni Hong Su kung paano sasagot, biglang dumating ang nakababatang kapatid na si Guxiu. Sinabi ni Hong Su na ito ang aking nobyo. Nagulat si na Eun Ho at Chun Ha kaya nakaiwas siya sa mga tanong ni Eun Ho. Sa kabilang banda nakita ng ina-inahan ni Hong Su si Son Meha at agad siyang nakilala na siya ang babaeng nagbigay ng malaking pera noon. Pinayuhan ni Son Meha ang ina ni Hong Su na umalis sa Cheonryong Lao, nararamdaman niyang may panganib. Nang biglang gustong-gusto siyang makita ni Ginoong Chiol. Ngunit malinaw na hindi nagtitiwala ang ina kay Son Meha. Kinabukasan ng umaga ikinuwento ni Jun Ha kay Soja ang nabigong plano kagabi. Kagabi hinawakan niya ang kamay ni Hong Su para magtapat ng pag-ibig, ngunit biglang dumating si Eun Ho at maging ang kapatid na babae ni Hong Su. Sinabi ni Soja na masyadong maaga ang pagtatapat kay Hong Su sa ganitong panahon. Nasa proseso pa siya ng pagpapanggap at siguradong may dahilan sa likod nito. Kung magtatapat ka, sino ang tatanggap niyan? Sa kabilang banda hinanap ni Bin Fan si Ginoong Chiol at tinanong, nasa Cheonryong Lao ba si Prinsipe Mujong? Hindi na itinago ni Ginoong Chiol. At inamin na totoo nga. Kasabay nito gusto niyang pagsamahin si Prinsipe Mujong at si Dalaga Giong. Kung maging kamag-anak ni Bin Fan si Prinsipe Mujong, wala nang makakalaban sa kanya. Ito rin ang matagal ng plano ni Bin Fan. Nangako si Ginoong Chiol na aayusin itong maayos para kay Bin Fan. At ang kasalan ay gaganapin sa Cheonryong Lao. Alam na alam ni Ginoong Chiol na hawak ni Bin Fan ang espada na pumatay kay Mao Du. Gusto niyang gamitin ito para takutin ang royal family. Pagkatapos nito hinanap ni Bin Fan ang ama ni Eun Ho rito. Ipinadala niya ang espada mula sa pinangyarihan ng krimen na para lamang sa mga prinsipe. Nakita ito ng ama ni Eun Ho at nagpanik. Sinabi ni Bin Fan na si Prinsipe Mujong ay suspect na ngayon sa pagpatay. Ginamit niya ito para pilitin ang emperador na payagan ang kasal ni na Eun Ho at ng apo niyang si Giong. Malinaw na ayaw ng ama ni Eun Ho na mangyari ito, ngunit wala ng ibang paraan. Habang ginagamit ni Bin Fan si Eun Ho para takutin sila. Sa kabilang banda tinanong ni Son Meha si Eun Ho kung nahanap mo na ba si Hong Jeon. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Hindi pa alam ni Eun Ho na si Hong Su mismo ay si Hong Jeon, kaya gusto niyang marinig mula kay Son Meha ang kwento ng 12 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Son Meha na dahil may gustong kumuha ng susi, isang buong pamilya ang nawasak. Tinanong niya si Eun Ho kung gagawin mo rin ba ito para makuha ang piraso ng susi. Sinabi niya na kahit gaano kahalaga ang piraso ng susi, hindi ito higit sa buhay ng tao. Gusto ko lang hanapin ito para itama ang mga mali. Sunod tinanong ni Son Meha kung ganoon rin ba ang iniisip ng emperador. Dito naintindihan ni Eun Ho na alam na ni Son Meha ang kanyang pagkakakilanlan bilang Prinsipe Mujong. Ibinunyag rin niya na siya mismo ang nagpadala ng guhit ng piraso ng susi sa palasyo. May isang napakahalagang tao na kailangang protektahan ni Son Meha. Kasabay nito hiniling niya kay Eun Ho na imbestigahan ang pangyayari 12 taon na ang nakalipas na may kaugnayan sa susi na iyon. Nang gabing iyon natulog ang ina-inahan ni Hong Su sa tabi ng kanyang anak na babae. Dito naalala niya ang pangyayari 12 taon na ang nakalipas. Noon nasugatan si Hong Su at tumakbo sa bahay niya para humingi ng tulong. Agad siyang kumilos para protektahan siya mula sa mga humahabol sa labas. Kinabukasan nalaman niya na ang buong pamilya ni Hong Su ay pinatay lahat mula noon. Kinupop niya si Hong Su at ginawa siyang lalaki sa pamamagitan ng pagpapanggap hanggang ngayon. Kinabukasan ng umaga muling hinanap ni Son Meha ang ina-inahan ni Hong Su. Inihanda niya ang kalesa at gusto niyang umalis sila kasama si Hong Su sa lalong madaling panahon. Kung hindi sila magmadali mapapahamak si Hong Su sa kamay ni Ginoong Chiol.
Narinig ito at talagang natakot ang ina ni Hongsu. Agad niyang hinanap si Hongsu para tumakas, ngunit nakasalubong niya si Ginoong Cheon. Nakita siya nito at naalala niya ang lalaking humabol kay Hongsu noon. Nanginginig ang kanyang mga kamay at paa, hindi niya maipaliwanag. Bumalik sa kwarto, sinabi niya kay Gusyu na dalhin agad si Hongsu palayo rito. Hinanap ni Gusyu ang ate niya kahit hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyari. Habang inihahanda niya ang mga gamit para umalis, dumating si Ginoong Cheon at nakita siya na nagmamadali, kaya tinanong niya ang dahilan, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Sinabi ni Ginoong Cheon na talagang isang dakilang ina ka. Pin mo ang isang batang babae, bilang lalaki hindi iyon madali. Pagkatapos kinuha niya ang isang piraso ng susi at tinanong. Ang natitirang piraso ay hawak ni Hongsu, hindi ba ikaw ang nagtago kay Hong Cheon 12 taon na ang nakalipas? At inalagaan siya para mabuhay muli. Sumagot ang ina na huwag kang maglalapastangan kahit isang daliri sa anak ko. Itinulak siya ni Ginoong Cheon at hinawakan ng mahigpit ang leg niya. Maya-maya nang bumalik sina Hongsu at Gusyu sa kwarto, nakita nila ang ina na walang malay sa kama. Sinubukan siyang gisingin ni Hongsu, ngunit sumuka ito ng dugo. Bumulong ang ina na si Ginoong Cheon ang hinintay kang patayin noon. Kailangan mong umalis agad dito. Binigay niya ang huling hininga sa harap ng sakit ni Hongsu. Matapos ayusin ang libing ng ina, hinanap ni Hongsu si Son Meha para tanungin ang tungkol sa pagpatay sa kanyang ama 12 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Son Meha na ang lahat ng ito ay nagsimula sa legend ni Ginoong Cheon. 12 taon na ang nakalipas, magkaibigan sina Ginoong Cheon at ang ama ni Hongsu. Noon binigyan ni Ginoong Cheon ang ama ni Hongsu ng isang lihim na legend na tinawag niya ang sinulid ng buhay nilang dalawa. Hindi pa nakita ng ama ni Hongsu kung ano iyon nang dumating si Son Meha. Kaya itinago niya ang ledger sa safe. Hindi nagtagal, biglang namatay ang emperador. Agad ipinaalam ito ni Son Meha sa ama ni Hongsu. Naisip niya agad si Ginoong Cheon at nadama na may mali. Kaya binuksan niya ang safe para tingnan ang ledger na naglalaman ng mga tala ng pera na ibinuwis sa korte ni Ginoong Cheon, kasama rito ang lahat ng lihim at plano sa pagpatay sa emperador. Namatay ang ama ni Hongsu dahil sa lihim na ledger na iyon. Gusto ni Ginoong Cheon kunin ang natitirang piraso ng susi para buksan ang safe at burahin ang ebidensya. Pagkatapos nito, hinanap agad ni Hongsu si Ginoong Cheon. Alam niyang siya ang pumatay sa kanyang ama 12 taon na ang nakalipas at sa kanyang inainahan. Tinanggal ni Hongsu ang kanyang sombrero at inilantad ang mahabang buhok ng babae. Ibinunyag niya rin kay Ginoong Cheon na ako si Hong Cheon. Gumawa ng eksena si Ginoong Cheon at sinabing ako ang pinakamalapit na kaibigan ng iyong ama. Pagkatapos ng mga nangyari 12 taon na ang nakalipas, hindi ko hinintay ang paghahanap sa iyo. Pagkatapos niyakap niya si Hongsu ng may peking mukha, sumabay rin si Hongsu sa pag-arte at sinabing nasaksihan ko ang pagpatay sa aking ama. Si Son Meha ang pumatay sa kanya. Sinabi ni Ginoong Cheon na hindi niya magagawa iyon mag-isa, siguradong may nasa likod nito. Hanggang sa mahanap natin ang tunay na utak, kailangan nating manatiling kalmado. Mula ngayon sasamahan kita, kung may gagawin ka sabihin mo muna sa akin. Pumayag si Hongsu, ngunit puno ng galit ang kanyang puso. Sa kabilang banda, hiniling ng ama kay Yunho na umalis sa Cheonryonglao. Hiniling ni Bin Fan na magkaroon ng seremonya ng pakikipagtipan sa pagitan mo at ng kanyang apo. Hawak niya ang espada na may dragong inukit na sayo. Alam na alam ng ama ni Yunho na ginawa niya ang peking eksena para takutin ang kanyang anak. Ngunit wala nang saysay ang katotohanan ngayon, 12 taon na ang nakalipas. Mas matindi pa ang ginawa nilang krimen noon, sina Bin Fan at Ginoong Cheon. Ang pumatay sa dating hari. Narinig ito ni Yunho at nagulat. Tinanong niya kung paano nalaman ng ama ito, ngunit hindi agad winasak ang mga traidor. Ngunit sinabi ng ama na kailangan ng ebidensya ng kanilang pagtataksil. Ang tanging kailangan nating gawin ay hanapin ang 2 piraso ng susi para buksan ang safe. Iyon ang susi ng problema. Nang araw na iyon, ibinunyag ni Junha kay Hongsu na alam niyang babae siya. Narinig ito ni Hongsu at talagang nagulat. Sinabi ni Junha na hindi ko alam kung bakit kailangan mong itago. Ngunit kung makakatulong ako, sabihin mo lang sa akin. Binigyan niya si Hongsu ng pulseras na hugis puso at sinabing maaaring hindi ako maging kaibigan, kundi maging lalaki sa puso mo. Hindi mo kailangang sumagot agad. Ngunit pakikalmahan mong isipin ito. Nang gabing iyon sa festival ng maskara, nagsuot ng maskara si Yunho at pumasok sa kwarto ni Ginoong Cheon. Itinutok niya ang kutsilyo sa liig nito at pinilit siyang ibigay ang piraso ng susi. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, napilitan si Ginoong Cheon na ibigay ito kay Yunho. Sa parehong oras, biglang dumating si Hongsu rito. Kinuha niya ang piraso ng susi na nahulog sa sahig at mabilis na tumakas. Nakita ito ni Yunho at mabilis na hinabol siya. Tinanggal nila ang maskara ng isa't isa at nagulat nang magharap sila. Sa tamang oras dumating ang mga tauhan ni Ginoong Cheon, kaya hinawakan ni Yunho ang kamay ni Hongsu at tumakas. Pagkatapos nagtago sila sa festival ng maskara. Para malito ang mga humahabol, hinayaan ni Hongsu ang kanyang mahabang buhok at nagpanggap silang magkasintahan na masaya. Kaya hindi lumapit ang mga tauhan para suriin. Matapos makatakas, humingi ng paumanhin si Hongsu kay Yunho dahil itinago niya ang pagiging babae. Dito nalaman na ni Yunho na si Hongsu ay si Hong Cheon. Hiniling ni Hongsu kay Yunho na ibalik ang piraso ng susi. Ngunit hindi maikonekta ni Yunho ang mga nangyari. Biglang napagtanto niya na gusto rin ni Yunho ang natitirang piraso ng susi. Talagang nagtaka si Hongsu sa pagkakakilanlan ni Yunho. Gusto niyang malaman kung may kaugnayan siya kay Ginoong Cheon at sa lihim na ledger. Ngunit hindi maibunyag ni Yunho ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na ito. Nangako siya kay Hongsu na ikukwento niya ang lahat kung makuha niya ang ledger. Matapos ang ilang pag-iisip, kaya sumang-ayon si Hongsu na makipagtulungan kay Yunho. Gusto niyang buksan nilang dalawa ang safe.
Bumalik sa kwarto pinagsama ng dalawa ang 2 piraso ng susi nagtaka si Hongsu. Kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang nakaukit sa susi. Sa tamang oras biglang dumating ang mga tauhan ni Ginoong Chio sinuri nila ang kwarto ni Hongsu. At natuklasan ang 1 piraso ng susi. Agad nilang dinala si Hongsu kay Ginoong Chio, ngunit bago iyon mabilis na. Itinago ni Hongsu ang natitirang piraso, at nagpanggap siyang walang alam at nagulat. Nang sabihin ni Ginoong Chio nakakakunan lang ako, sinabi ni Hongsu na ang susi na iyon. Ang tanging natitirang alaala mula sa aking ama. Ipinahiwatig ni Ginoong Chio na ang tansong susi na ito ay may 2 piraso. Dahil nagtitiwala sa akin ang iyong ama binigyan niya ako ng isa. Ang natitira ay ibinigay niya sa iyo noon. Ngunit kinuha ng magnanakaw kanina ang piraso na itinago ko. Talagang humihingi ako ng paumanhin sa iyo balak ko sanang ibigay ito sa iyo isang araw. Ngunit nawala na ibinalik rin ni Ginoong Chio ang piraso ng susi kay Hongsu. Nang araw na iyon tinanong ni Junha si Yunho kung binasura mo ba ang kasal kay Jiong dahil kay Hongsu. Totoo ba prinsipe mo Jong matagal ko nang alam ang iyong pagkakakilanlan? Katulad mo itinago ko rin na anak ako ni Ginoong Chio. Kaya quits na tayo at patawarin natin ang isa't isa. Alam ba ni Hongsu na ikaw si prinsipe mo Jong kung hindi? Bumalik ka sa lugar mo bago niya malaman. Kung gusto mo talagang maging masaya siya, hayaan mo siyang maging tahimik. Dahil magkaiba kayo ng mundo, ngunit binaliwala ni Yunho ang mga sinabi ni Junha. Sa kabilang banda tinawag ni Ginoong Chio si Sora, gusto niyang maging espiya si Sora. Para iulat ang lahat tungkol kay Hongsu bilang kapalit tutulungan niya si Sora na bayaran ang malaking utang. Sa parehong oras ipinaambush ni Ginoong Chio si Son Meha. Ngunit hindi kaya ng mga ito si Son Meha, kahit na malubha siyang nasugatan. Nakaya niyang patayin silang lahat sa tamang oras. Tinawag ni Ginoong Chio ang anak niyang si Junha. Sinabi niya na hindi kaibigan mo si Yunho kaya alisin mo siya. Narinig ito ni Junha at natulala sa mga sinabi. Nang gabing iyon nakita sina Yunho at Hongsu sa lumang bahay niya. Nang dumating doon hindi niya nakita si Hongsu lalong nag-alala nang makita ang dugo sa sahig. Habang nag-aalala sa kaligtasan ni Hongsu biglang dumating siya mula sa likuran. Lumapit agad si Yunho para magtanong ngunit wala siyang suga. Tinanong ni Hongsu kung ano ang nangyari o baka akala mo tumakas ako kasama ang susi. Sumagot si Yunho na ang lahat ng ito ay dahil nag-aalala ako sa iyo Hongsu. At biglang, hinagkan niya si Hongsu ng matamis dito na papikit na lang siya at tinanggap. Walang anumang pagtutol. Sa tamang oras naroon rin si Junha at nasaksihan niya ang lahat. Napilitan si Junha na umalis ng tahimik. Sina Yunho at Hongsu ay nahihiya pa rin pagkatapos. Lahat ay nangyari nang hindi inaasahan. Ang pagtayo sa lumang bahay na ito ay nagpaalala kay Hongsu sa kanyang ama. Parang kahapon lang nangyari ang lahat sa harap niya. Hinawakan ni Yunho ang kamay ni Hongsu na parang sinasabing nandito lang ako. Sa tuwing nahihirapan siya sinabi niyang matatapos din ito. Dahil may 2 piraso na ng susi hinanap nila ang safe. Ngunit wala ito sa bahay kaya kailangang tanungin si Son Meha para malaman. Samantala malubha ang sugat ni Son Meha natumba siya sa gilid ng daan. At naalala ang kanyang guro at si Hongsu rin. Talagang nanghihinayang siya na hindi niya naprotektahan si Hongsu. Nang gabing iyon muling nagkita sina Hongsu at Yunho sa lumang bahay. Naghanda pa siya ng masasarap na tinapay para kay Yunho na siya mismo ang gumawa. Masayang nagpakain sila sa isa't isa wala ng kahiyan. O anumang distansya sa pagitan nila. Dito naalala ni Hongsu ang mga alaala noon. Sa hardin ng bahay may maliit na lihim na silong kung saan nagtatago siya ng pagkain. O mga bagay na gusto niya at nasaksihan ito ng kanyang ama. Biglang naalala ito kaya hinanap niya ang maliit na silong. Nang buksan may kakaibang kahon sa loob. Pinagsama nila ang mga piraso ng susi para buksan ito at totoo nga nasa loob ang lihim na ledger. Nabanggit sa ledger sina Bin Fan Ginoong Chiol at ang ama rin ni Yunho. Nakita ito ni Yunho at natulala. Sa oras na ito may grupo ng nakatakip ang mukha na pumasok sa labas nang makita ito. Kinuha ni Yunho ang 1 piraso ng kahoy sa tabi para depensa. Sinugod ng mga ito sina Yunho at Hongsu ngunit nabigo swerte nga. Nakuha ni Yunho ang espada ng isa sa kanila. Napagtanto niya na si Hongsu ang target ng grupo, hindi siya. Sa tamang oras dumating ang isa pang grupo na pinamunuan ni Junha. Sinugod ni na Junha at ng kanyang mga tauhan ang mga kalaban. Nagkaroon ng matinding labanan ang 2 panig. Sa sobrang tensyon sinabi ng tauhan ni Junha na itigil ang lahat. Dahil narito si Prinsipe Mujong. Narinig ito ibinaba ng grupo ang mga espada at lumuhod sa harap ni Yunho. Lumapit siya kay Hongsu at sinabihan siyang itaas ang ulo, nagulat pa rin siya. Nang malaman ang tunay niyang pagkakakilanlan. Iniutos ni Yunho kay Junha na dalhin agad si Hongsu palayo. Pagkatapos iniutos niya sa lahat na bumalik sa palasyo. Kahit na bago iyon inutusan sila ng ama ni Yunho na patayin ang lahat dito. Pagkatapos bumalik si Yunho sa palasyo para harapin ang ama tinanong niya kung ano ang itinago mo sa akin. Bakit nasa ledger ang pangalan mo? 12 taon na ang nakalipas ni Lason hanggang mamatay ang dating hari bakit? May mga pangalan sa ledger ng Imperial Physician at ng lihim na opisyal ng dating hari. Sinabi ng ama ni Yunho na ipapaliwanag ko ang lahat ibigay mo sa akin ang ledger. Alam mo kung gaano katuso sina Bin Fan at Ginoong Chiol. Ngunit gusto talaga ni Yunho malaman kung nakipagsabuatan ang ama sa 2 iyon noon. Itinanggi ito ng ama gusto ko lang kumbinsihin ang dating hari na bumaba. Hindi ko alam na lalasonin siya ng mga hayop na iyon gusto ko lang kunin ang trono. Para hindi na nila hinahamak ang royal family. Narinig ito ni Yunho at hindi maibigay ang ledger sa ama. Dahil dito maraming namatay ng walang hustisya. Agad iniutos ng ama na ikulong si Yunho sa kwarto. Hindi siya pinayagang lumabas kahit kalahating hakbang at pumunta sa Cheonryong Lao para kunin ang ledger.
Sa kabilang banda, dahan-dahang gumapang si Son Meha patungo sa grupo ni Ujun. Gusto niyang makipag-usap sa pinuno para humingi ng tulong. Sa kabilang banda, lihim na tumakas si Eun-ho mula sa palasyo at hinanap si Hong-soo. Dahil nag-aalala siya sa kaligtasan niya. Nang dumating doon at nakita siyang natutulog na panatag ang loob niya, agad siyang pumunta para hanapin ang ledger, dadalhin niya ito. Dahil natatakot siyang mapahamak si Hong-soo kung hawak niya ito. Sa tamang oras nagising si Hong-soo, ipinaliwanag agad ni Eun-ho ang panganib ng ledger na ito, ngunit hindi nagmalasakit si Hong-soo. Kinuha niya ulit ang ledger at sinabi na ayaw na niyang makita muli si Eun-ho. Ngunit gusto ni Eun-ho na samahan siya para tulungan si Hong-soo. Nangako siyang hindi niya iiwan si Hong-soo kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan ng umaga, hinanap ni Hong-soo si Ginoong Cheol. Ibinunyag niya na nahanap na niya ang ledger. Ngunit ibinalik niya ito sa dating lugar. Pagkatapos dinala niya si Ginoong Cheol sa lumang bahay para tingnan ito. Ngunit nang buksan ang lihim na silong, wala na ito roon. Alam ni Ginoong Cheol na kagabi binuksan ni Hong-soo ang safe kasama si Eun-ho. Kaya iniutos niya sa mga tauhan na hanapin si Eun-ho dahil sa tingin niya kinuha niya ito. Sa kabilang banda, hinanap ni Eun-ho si Bin Fan. Dinala niya rito ang ledger na naglalantad ng panunuhol ng pera sa Imperial Physician para patayin ang Heavenly King. Ang dahilan kung bakit ibinigay ito ni Eun-ho ay gusto niyang alisin si Ginoong Cheol. Ito ang paraan niya para protektahan ang royal family at ang apo ni Bin Fan. Nangako si Eun-ho na ibibigay ang ledger kung tutulungan siya ni Bin Fan na wasakin si Ginoong Cheol. Kaya agad pumayag si Bin Fan. Pagkatapos nito, hinanap ni Bin Fan ang ama ni Eun-ho. Ibinunyag niya na ang prinsipe. Kakabigay lang sa akin ng ledger ni Ginoong Cheol. Detalyadong naitala ni Ginoong Cheol ang lahat ng transaksyon. Ngayon ay mapapatunayan na si Ginoong Cheol ay nagtaksil, pupugutan ko siya ng ulo. Ngunit una kailangan mong maglabas ng utos ng pagbibitiw. Para iwan ang trono sa apo ko. Narinig ito at nagalit ang ama ni Eun-ho. Ngunit wala siyang magagawa kay Bin Fan. Dahil hawak nito ang ledger kung saan nabanggit rin ang pangalan ng ama ni Eun-ho. Sinabi ni Bin Fan na kung bukas ay hindi ka pa rin bibitiw, ibubunyag ko ang iyong kaugnayan sa pagkalason sa dating hari. Nang gabing iyon, biglang pinatay si Bin Fan. Maraming gustong kunin ang kanyang buhay. Dahil sa lihim na ledger na iyon, ang nasa likod ng pagpatay kay Bin Fan ay walang iba kundi si Ginoong Cheol. Dinala ng kanyang mga tauhan ang ledger pagkatapos. Sa kabilang banda, dinala ni Son Meha si Ginang Uzo ang pinuno sa Cheonryonglao. Si Mayonho, ang batang lalaki, ay anak rin niya. Samantala, natuklasan ni Ginoong Cheol na peke ang ledger na ito. Ang tunay na ledger ay nasa kamay pa rin ni Hong-soo noon. Kinopya niya ito para ibigay ni Eun-ho kay Bin Fan. Pagkatapos tinawag ni Ginoong Cheol si Hong-soo, tinanong niya kung ikaw ba ang gumawa ng peking ito. Para ibigay kay Bin Fan at inamin ni Hong-soo na totoo nga. Para mapaniwalaan siya ni Ginoong Cheol, ibinigay ni Hong-soo ang ledger. Sinabi niya, natapos na ang layunin ko sa paghihiganti ng mamatay si Bin Fan. Kasabay nito, gusto ko ring makita ang tagumpay ng Cheonryonglao. Tumawa ng malakas si Ginoong Cheol nang pareho sila ng ideya. Sunod, gusto niyang pakasalan ni Hong-soo ang kanyang anak. Ito ang magiging huling pagsubok niya kay Hong-soo. Matapos mamatay si Bin Fan, ang susunod na target ni Hong-soo ay si Ginoong Chen. Natakot si Eun-ho na mapahamak siya, kaya pinayuhan siyang tumigil, ngunit paano kaya? Nang kailangang bayaran ang galit na ito. Nang araw na iyon, hinanap ni Son Meha si Hong-soo. Masaya silang nagkita ng buhay pa rin. Dito ikinuwento ni Hong-soo na pinipilit ako ni Ginoong Cheol na pakasalan si Junha. Ngunit hindi iyon mangyayari kailanman, malapit na. Magkakaroon ng kaguluhan na magpapabagsak sa Cheonryonglao. Inihanda ko na ang lahat, mismo mga mata ko. Ang makakasaksi sa huling sandali ng buhay ni Ginoong Cheol, umaasa si Son Meha na hindi. Si Hong-soo ay magpapahamak dahil sa paghiganti. Lumalabas na ang pumatay kay Maldo ay anak ng dating hari. Ang malapit na pinsan ni Eun-ho, alam na rin niya kung bakit pinatay ang kanyang ama. 12 taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, dinala ni Son Meha si Ginang Uzo para makipagkita sa prinsipe. Dito nagkasundo ang dalawang panig sa isang kasunduan. Tutulungan niya ang prinsipe na umakyat sa trono. Bilang kapalit, gusto niyang kontrolin ang Cheonryonglao para ang kanyang anak na si Mayonho ang mamuno. Sa kabilang banda, ibinigay ni Ginoong Cheol kay Junha ang espada na ginamit niya noon sa ama ni Hong-soo. Gusto niyang tanggapin ito ng kanyang anak para magpasya sa sariling kapalaran. Pagkatapos hinanap ni Son Meha si Junha, ibinunyag niya rito na si Ginoong Cheol ang pumatay sa ama at ina ni Hong-soo. Narinig ito ni Junha at talagang nagulat. Ayaw niyang maniwala na totoo iyon, ngunit paano mababago ang katotohanan? Sa parehong oras, inihanda ni Hong-soo ang lahat para tumakas mula sa Cheonryonglao. Sinabi ni Sora na umakyat siya sa pader ng kwarto ng mga babaeng sandibo. Dahil ligtas doon, nagpasalamat siya kay Sora at nagpaalam. Sa kabilang banda, hinanap ni Eun-ho ang kanyang pinsan. Ibinunyag niya rito na 12 taon na ang nakalipas. Nilason ng ama mo hanggang sa mamatay. Hindi nagulat si Ikseong dahil alam na niya ito noon pa. Tinayuhan ni Ikseong si Eun-ho na umalis dito at huwag nang bumalik. Sumakay si Eun-ho sa kabayo para pumunta sa pantalan, kung saan hinintay siya ni Hong-soo para sabay silang tumakas. Nang dumating si Eun-ho doon, wala siyang nakita. Nakita niya lang ang gamit ni Hong-soo na nakahiga sa lupa. Lumalabas na kagabi dinakip si Hong-soo ng ama ni Eun-ho. Dinala siya ngayon sa kanya. Dito tinanong siya ng ama tungkol sa legend, ngunit hindi siya nagsalita. Sa tamang oras, dumating si Eun-ho at hiniling sa ama na patawarin si Hong-soo kasabay nito. Pinayuhan niya ang ama na tumigil at iwan ang trono para itama ang mga mali. Ngunit paano siya makikinig kay Eun-ho?
Iniutos niya na alisin si Yunho mula rito. Pagkatapos may isa pang tumangkang tumaga kay Hongsu dahil hindi siya umamin nakita ito. Agad tumakbo si Yunho para saluhin ang sapsap kay Hongsu. Sa sobrang takot na himatay si Hongsu, binuhat siya ni Yunho sa kanyang kamay. At sinabi sa ama na pakikalmahan mo kaming payagan na umalis, kasama siya ito ang huling-hiling po. Binuhat ni Yunho si Hongsu palabas habang may mahabang sugat sa kanyang likod. At hindi napigilan ng ama ang determinasyon ng anak. Pagkatapos dinala ni Yunho si Hongsu sa bahay ng inainahan niya para alagaan. Hiniling niya kay Gushu na kapag nagising si Hongsu, dalhin siya sa malayong lugar na ito hanggat maaari. Hinanap ni Yunho si Son Meha para ikwento ang lahat ng nangyari at alam niya rin na ang plano ni Son Meha ay itaas si Prinsipe Xeong sa trono. Gusto ni Yunho na siya ang maging sentro ng darating na pagbagsak dahil sa ganoon lang. Buhay ni Hongsu ang masisiguro nang maghanda siyang umalis, biglang dumating si Ginoong Cheon. Nagtaka siya at tinanong kung ano ang mahalagang bagay na pinag-uusapan ninyo. Agad sinabi ni Yunho na inihahanda ko ang lahat para sa paghirang ko bilang prinsipe at sa pagkakataong ito. Ipinaalam ko rin sa iyo na ako ang susunod na emperador. Hindi nagtagal nagising si Hongsu at hinanap si Ginang Uju ang pinuno. Sinabi niya na walang kinalaman si Yunho sa plano mo. Hindi interesado ang kapatid ko sa trono. Kung dahil sa Cheonryong Lao kaya ka narito, maaari ko itong ibigay sa iyo. Dahil ang tunay na may-ari nito ay ang aking ama. Narinig ito at alam na ni Ginang Uju na si Hongsu ang nawawalang anak ni Hongya. Sa kabilang banda, inatake ng mga tauhan ni Ginang Uju si Yunho. Ngayon ay nasa bingit siya ng buhay at kamatayan. Sa tamang oras dumating si Hongsu para pigilan. Kasama niya ang isang lalaki na nagpahayag na inutusan ni Ginang Uju na patawarin si Yunho. Nang gabing iyon, hinanap ni Ginoong Cheol ang ama ni Yunho, ibinunyag niya na si Prinsipe Xeong ay naghahanda ng kudeta para agawin ang trono. Gusto ni Ginoong Cheol na harapin si Prinsipe Xeong, ngunit pinayuhan siya ng ama ni Yunho na tumigil na rito. Sapat na ito, ngunit paano matitigil si Ginoong Cheol sa kanyang ambisyon? Bumalik sa kanyang tahanan, hinikayat ni Ginoong Cheol si Junha. Sinabi niya, kayong dalawa ni Hongsu ay nakatakdang magkasama, ngunit kung gusto mong hawakan ang mundo, kailangan mong handang putulin ang ugnayan ninyo. Balak ni Hongsu na patayin ako kung hindi ko siya unahan isang araw. Kaming dalawa ang mapapahama. Matapos mag-isip ng matagal, na intindihan ni Junha ang sinabi ng ama. Kaya sumang-ayon siyang tulungan ang ama. Kinabukasan, maraming opisyal at maging ang emperador ang naroon sa Cheonryong Lao. Ngunit hindi nila alam na ito ang seremonya ng paghirang kay Yunho bilang prinsipe. Nang tumayo siya para i-anunsyo ito, nagulat ang lahat sa sobrang sorpresa. Sinamantala ito ni Ginoong Cheol para magpahayag ng mahalagang bagay. Mula ngayon, ibibigay ko ang Cheonryong Lao kay Junha, ang aking anak, para pamahalaan. Sumalungat si Yunho sa ganitong pag-iisip. Sinabi niya na ang tunay na may-ari ng Cheonryong Lao ay si Hongsu. Ang nawawalang anak na babae ni Hongya. Gusto ni Yunho na hatulan ng ama at ng lahat kung kanino talaga ang Cheonryong Lao. Pagkatapos nito, pumasok si Hongsu at nagpagulat sa lahat. Dito ibinunyag niya rin ang pagpatay ni Ginoong Cheol sa kanyang ama. 12 taon na ang nakalipas. Sinabi rin ni Yunho sa kanyang ama na ngayon kailangan kong sumuway sa iyo. Nilinaw ni Yunho sa lahat na 12 taon na ang nakalipas. May grupo ng mga tao na pumatay sa dating hari para agawin ang trono. Para itaas ang aking ama, si Ginoong Cheol ang naglason sa dating hari. Winasak ang isang buong pamilya at pinatay pa ang isang inosenteng ina. Piniling ni Ginoong Cheol sa kababayan na dakpin ang traidor na ito. Ngunit hindi na kayang magkamali pa ng ama ni Yunho. Kaya binaliwala niya ang sinabi ni Ginoong Cheol. Sa desperadong sitwasyon ng walang kakampi, iniutos ni Ginoong Cheol sa kanyang mga tauhan. Patayin ang lahat ng naroon. Sa tamang oras dumating si Junha. Hiniling niya sa ama na tumigil. Ibinigay niya ang legend. At gusto niya humingi ng paumanhin at kapatawaran ang ama. Alam ko na ang buong katotohanan. Agad umalis si Junha sa harap ng galit ni Ginoong Cheol. Pagkatapos itinapon niya ang lahat dahil ayaw sumuko. Hinanap ni Hongsu si Ginoong Cheol at itinutok ang espada sa kanyang lig. Gusto niyang bayaran niya ang mga ginawa sa kanyang pamilya. Sa puntong ito, hindi na lumaban si Ginoong Cheol. Hinayaan niya si Hongsu na kumilos. Ngunit binitawan ni Hongsu ang espada. Sinabi niyang hindi karapat-dapat ang iyong karumihan para kumilos ako. Umalis si Hongsu habang unti-unting nasusunog ang bahay sa labas. Bumagsak siya sa bisig ni Yunho. Sa parehong oras naroon rin si Jun. Habalak niyang sumugod sa apoy para iligtas ang ama, ngunit pinigilan ni Sora. Dahil masyado nang malaki ang apoy at walang makakapasok, unti-unting nasunog ang buong Cheonryong Lao. Pagkatapos hinanap ni Yunho si Prinsipe Xeong, ang kanyang pinsan. Ibinalik nito kay Yunho ang espada na may ukit na dragon. Noon balak ni Xeong na gamitin ito para siraan si Yunho sa kaso ng pagpatay. Papayag si Xeong na manirahan ang ama ni Yunho sa palasyo, hindi niya ito sasaktan. Dahil natigil siya sa tamang oras. Samantala balak ni Yunho na umalis sa palasyo. Sinabi niyang hindi para sa kanya ang lugar na ito at hahanap siya ng sariling lugar sa mundo. Hindi nagtagal na upo si Xeong sa trono. Hiniling niya kay Son Meha na manatili sa palasyo para tulungan siya, ngunit tumanggi ito. Umaasa siyang maging mabuting hari si Xeong para dalhin ang bansa at mamamayan sa bagong mundo. Samantala ginawang hostel ni Hongsu ang kanyang lumang bahay, na may slogan na lahat ng bisitang darating dito ay hari. Si Sora ang naging pangunahing tagapamahala ng hostel na ito. Nasa tungkulin siyang mag-interview ng mga bagong servidor at talagang mahigpit siya. Sina Junha at Yunho ay may trabaho rin dito. Ngunit tulad ng iba, sila ay mga ordinaryong servidor lamang.
Ang damdamin ni na Eunho at Hongsu ay hindi nagbago. Patuloy silang nagmamahalan ng buong ini. Ang apat na ito ay sama-samang nagpapatakbo at nagpapaunlad ng hostel na ito na kanilang mismong itinayo. Nang araw na iyon, dumating ang isang kakaibang bisita sa hostel para mag-book ng kwarto, puno ng paso ang kanyang katawan. Parang si Ginoong Cheon iyon na nakaligtas pa rin sa sunog. Dito natapos ang pelikulang Hostel ni Anjing. Kita-kits sa susunod na mga pelikula.